Ng umaga sa ating mga kapatid sa media. We are on live stream also. And we are very happy that we have the foremost mayor of the country, the city mayor of Manila. Palakpakan po natin ang ating butihing city mayor. Siyang ating panauhing pandangal dito sa ating kapihan sa Manila, Prince. At kasama ko po muli ang ating publisher and former press secretary, Sunny Coloma. Sunny, Magandang umaga po. At alam mo, derechahan ang usapan nito. Wala nang paligoy-ligoy. Ang ating panauhing pandangal ay nagsilbi na or over two decades na ang kanyang public service. Nagsimula sa isang payak na pinagmulan, humble beginning sa Tondo, Manila. At dumanas din na maraming paghamon sa buhay mula pa ng kanyang kabataan. Subalit nagtiyaga at nagpursigi at nagsimula siya bilang city councilor ng Manila. And the most voted councilor at that. No? Hindi lang sa artista, talaga namang masipag at magaling. At mula doon ay naging vice mayor ng lungsod ng Maynila hanggang sa naging mayor. Sa executive level in the national front, siya ay naging Undersecretary of the Department of Social Welfare and Development and Chairman of the National Railways Corporation. Nag-aral din siya ng batas at nagkaroon ng mga studies sa Harvard and Oxford University, na siyang lalo nagpatalas ng kanyang kaalaman, lalo-lalo na sa area of public administration. So that in a nutshell is the person we are having as our resource and guest speaker in today's kapihan. So Mayor, mabuhay ka at mainit na pagtanggap dito sa Manila Prince Hotel. Thank you, Senator Joey Lina, our idol, at ang ating magaling na Secretary, Sunny Coloma, at sa inyong lahat na nandito, friends in the media and the mga independent bloggers. Would like to make mention of our Barangay Chairman, Nathan Relion, used to be members of the Sangguniang Panglungsod, si Nathan. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Thank you po, Senator. Simulan ko na ito, Sunny. Yaman din lamang at kagagaling lang natin sa SONA. Bagamat siya ay nag-deliver na rin ng kanyang sariling State of the City address at the Quirino Grandstand. Siguro po, sige. Sorry, Ayan, komportable na si Yorme. Ano po ba ang pananaw natin para sa lungsod ng Maynila sa susunod na 2 taon? At sa higit pa roon, no? What is your vision for the city of Manila and the Manileños? Well, una, no, Manila is a very challenging city in terms of demographics and economic situation. A lot of contradiction. Nandito mga pinakamayayaman at yumaman ng gusto na mga individual at korporasyon nagsimula lahat sa Maynila. On the other side of the river, there is also the poorest among the poor. Tapos lahat yata ng lahi ng ating bansa, Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Muslim natin mga kapatid, and so on and so forth, nandito rin. Kaya it's a very challenging, and it's a very old city. 455 na tayo. Kaya ang aming bisyon
at misyon ay itong lungsod na kapitolyo ng bansa ay manatiling at maging maaliwalas, bagamat kami luma. At the very least that we can do is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. At the same manner, side by side, we continue to develop and bring back those old days that the city of Manila bilang kabisera is the window of opportunity for everyone. With business, life learning, journey, dito lahat. Lahat naman yan ay nagsimula sa Maynila. At patuloy na ang Maynila in terms of education, sa private and public school, continue to produce top-notch students. And businesses are growing. We are also the entry point of raw materials. And in fact, that's one of our greatest challenges with regard to transportation or use of roads because there is about 4,000 trucks will come in and out of the city daily, will pass by the western side of the city. So kaya talaga dapat yung minimum na maibibigay namin sa tao in the next generation is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod. And we continue to deliver the MBN, my aspiration, my dreams, and my vision to our people, which is the minimum basic needs, and speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yan ang ating gagawin sa mga darating na linggo, buwan, taon, midterm and long-term development of the city. Diyan tayo namumuhunan. Familiar po kayo dun sa programa ng DSWD na 4Ps. Batid po namin meron din kayong nailatag na mga inisyatiba para din sa mga katumbas na mga 4Ps beneficiaries sa lungsod ng Maynila. Maaari po bang ipaliwanag natin to sa ating mga kaibigan sa media? When I was appointed by President Rodrigo Roa Duterte as USEC for DSWD, nakita ko yung social amelioration program ng DSWD being part of the organization. And I saw that siyempre yung iba ay mapapalad sapagkat nalilista sila. Ngunit sa laki ng bansa, siguro meron tayong nakukulangan ng kaunti. So that's why when I became mayor of the city, what we did is to come up with parallel program, but initiative of the local government. Like in the case of senior citizen, yun yung una kong prioritize, yung senior citizen. Meron din naman sa national government, DSWD. Out of 200,000, more or less, senior citizen in Manila, there is about 25,000 listed in the DSWD program. So what we did is to come up with pension or allowance ng senior citizen sa Manila nung first term ko as mayor. Pero ito, 500 pesos across, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Ang tanging qualification lang, edad at saka taga Maynila. Very simple, straightforward. So they're getting it quarterly. Recently, about a few days ago, lumabas na yung second quarter ng allowance ng mga senior citizen. Kasi ang priority ko talaga yung mga senior, doon man lamang tayong mga bata, sabi ko, kaming mga bata. Kung nasaan man ngayon ang ating bansa, ay dala na rin ang utang na loob natin sa mga matatanda natin sa kasalukuyan sapagkat yung mga pinagpagal nila, pinagpursigihan nila nung araw, itinaguyod na siyang ating pinakikinabangan ngayon. Bagay man lamang na in their twilight years, maramdaman nila na may gobyernong ipinagmamalasakit sila. O kaya na nagtuloy-tuloy yung programa na yon. Then, I have to give credit where it's due. Kinopya ko naman sa Makati kay dating Vice President and Mayor Jomar Binay. Ito talaga kinopya ko to sa kanila. Yung may mga cake, yung mga senior,
Then we came up with another idea to reinforce the health of our seniors. Yung ensure, yung gatas na ensure. Then we went further, sabi ko, dun din sa PWD, tapos napag-alaman ko na may mga PWD rin na bata. So we gave financial assistance also regularly sa PWD and senior, PWD, adult and minor. Then we went again further and further. Now we have the solo parent. Kasi mahirap magtaguyod nang nag-iisa ka lang sa buhay ng iyong mga anak. So dito man lamang, kaakibat mo, on your side is the city government of Manila. Then itong ating mga scholar ng bayan, no? Yung estudyante natin sa UDM. Ito At sa, saka sa para PLM. para sa mga kabataan naman. Oo, Nabanggit niyo ito senior. naman. Ito naman sa mga Kabataan. kabataan. Kasi ako, I for one of many also wishes to finish our education. Maswertehan mo pag ikay natanggap sa PLM, saka sa UDM. But the challenge is economic. Alam mo, nasa sentro yung PLM. So if you're coming from Balot, Tondo, if you're coming from Arpapa, boundary ng Caloocan, at Manila, if you're coming from Mabuhay, Rotonda, and if you're coming from Santa Mesa, or if you're coming from Vito Cruz, medyo mamamasahe ka. Alam mo yung ibang mga estudyante natin, ipinag-ahari mo na lang talaga ng kanilang mga magulang yung kanilang pag-aaral. Kaya sabi ko, baka kung po pwede, magbigay tayo ng allowance sa mga estudyante ng PLM at UDM, which we did. Then we went further up to K-12. Kaya may allowance sila sa amin na 1,000 pesos. Kahit papaano, mabawasan ko yung gastusin nila sa pamasahe. Or kung kaya pa nila, kung maabilidad yung bata, pwede pa magbaon. May matira pa para sa 1,000 a month. 1,000. Doon naman po sa aspeto ng pag-modernize ng ating mga sistema, no? Batid din po na ang Maynila ay isa sa mga nag-pioneer ng digitalization ng local government. Siguro po, ikatutuwa ng ating mga kaibigan sa media kung may papaliwanag natin ang mga inisyatiba ng City of Manila on the digital revolution. Noong 2019, when I became mayor, may inintroduce ako based on the result nung pag-aaral ko. Pinalad ako makapag-aral sa Boston. And isa sa mga sinabi ng teacher ko doon sa klase namin, sabi niya, you cannot solve corruption. We were in awe, no? Pero yung pala may quote yun. Sabi niya, the only way for corruption to die is to limit human discretion in government transaction. That was 2012. So when I became mayor, applying the teaching of my professor, we came up with an idea of limiting human intervention or interaction in government transaction. We started with business. So that's why nabuhay yung Go Manila, where people can pay now online without meeting anybody in as much as we can. In fact, binoto yun ng ARTA. Nung nagsimula yung ARTA, tuwan-tuwa sila sa Business One-Stop Shop namin. At saka na-nominate yun sa buong mundo. Sa Bloomberg and so on and so forth. No? Sumunod, nawala ako saglit. Pinatay, hindi masyadong ginamit yun. When I came back this time around, binuhay namin ulit. At now we went further. We are now going to, as we speak, digitizing, cleaning, double entries, mis-entry of our real property division or tax sa assessor's office. Tapos, we adapted to this new technology which is recently was given recognition in San Diego
last week, yung ating ArcGIS. Yung ArcGIS is a system that we bought, subscribed, and utilized by the MDRRMO for disaster resiliency and preparation. And as you know, doon mismo sa Manila Hotel, pinalipad ko yung bago natin biling drone. Yung drone na ito is not an ordinary drone. This has AI capabilities and 3D mapping capabilities. Ibig sabihin, pag pinalipad natin yung drone, namamapa natin ng gusto, pati i-3D map yung lahat ng struktura sa Maynila. And with that capabilities, now we are now venturing into literally, technically, by millimeter to map the cadastral situation, private and government and so on and so forth, of the entire city of Manila. To make it efficient later on and not to, hindi na malito yung taong bayan kapag minsan nahanap nila yung kanilang mga dokumento or details ng kanilang property. And we will see now, in line with the zoning, kung nasusunod ba ng maayos yung ating zoning standards. So, these are the technologies that are being utilized. And after the cadastral data management that they're going to do in the coming weeks now, we're going to go to business data banking. Then we're going to do the healthcare data banking. So this is a big data system by ArcGIS, multi-special o maraming mapa na kung saan yung mga susunod na magiging mayor ng Maynila pagdating ng araw will now have datas available at the fingertips of any leader. Why is it very important? Siyempre, yung efficiency of expenditures, allotment of limited resources, prioritizing policy or programs of governance. Mas madali mong maimamarka. For example, let's just say, dahil may AI technology yung aming sistema, malalaman ko yung dating mataas ang heat index na kalye. Dahil nag-intervene kami ng open green space. So malalaman namin, nagkaroon ba ng epekto? Lumamig ba yung lugar? Umaliwalas ba? Gumana ba yung clean air in the area? Like Loton and Roas Boulevard. So these are the things na makikita mo unti-unti. Pati yung alam mo, may sistema yon. I hope someday magamit natin. Kung talaga may pera lang, hindi tayo magsasawa, nakakapangarap at gagawin. Alam mo, there is also, under the same system that we bought and subscribed, kaya natin ma-predict kung magbabaha. Sa kwentada ng buhos ng tubig, yung volume, sa elevation ng lupa natin, at kung na-mapping natin ang lahat ng drainage, easily, in a matter of few minutes, ma-detect mo na itong lugar na to magbaba 2 hours thereafter. Kaya aalis mo na ang tao. You're saving lives ba and property. And those are the futures of Manila later on. But for now, we are really investing through our human resources, because we already have the system, on data inputs. Data banking talaga. So that later on, may big data kami. Pag sinabi ko, let's just say, itong barangay ni Nathan, ito, barangay niya. Dito, maraming mayroong TB. Bakit nagkaroon ng TB? Ito, maraming senior na may pulmon. Dito, maraming may sipon. Dito, maraming may galis-aso. Ito yung healthcare, data mapping. So, magagawa mo ng intervention itong mga bagay na ito. Sa larangan ng kalusugan ng mga Manileño, ano ang mga programa na sinagawa na
at isasagawa pa ng ating lungsod? One, immediately I found out when I assume again office, maraming health center na sinara at pinatay. Meron pa nga mga health center, ginawa na lang barangay hall. It may have a good purpose, the reason behind, but a growing population like Manila or the country itself, no, and an aging one, no, and especially yung ating food habit produces a lot of sickness, no. Kaya dapat baligtad. Imbis na magsara ka, maggawa ka ng bago to address the populations or the demand of time. So immediately, we reclaim all those health center and we've been developing health centers or what you call the primary care, the front line of health care. The reason, one, access to immediate or outpatient care, lalo na sa mga senior, mga buntis, mga bata. Lahat yan, tenga, mata, ipin, and so on and so forth. No? Para naman na sa ganun, madiklag ko rin yung foot traffic sa ating ospital. Itong mga ospital natin. Sa level pa lang ng community, may access na ang tao. So we've been building a lot of health center and redeveloping and utilizing spaces. Second, immediately we opened the Baseco Hospital. Yung ngayon nagagamit na yung Baseco Hospital and we're about to as we speak, we're about to be accredited as level 1 kasi nakukumpleto ko na yung mga medical professionals. Na pagtanto-tanto nila na tahimik sa Baseco, tapos nagdadatingan ng mga makina because we appropriated the 320 million itong quarter lang na ito for the acquisition of all kinds of medical equipment across whether health center or iba't ibang ospital. Kaninang umaga, nasa chat group lang namin yung laparoscopy dumating sa ospital ng Sampaloc. Last week, 2D, 4D, to the echo, ano yun yung mga yung sa buntis, tapos laparoscopy, nag-opera. And last Monday, because during my first term, nung ginawa namin yung bagong ospital ng Maynila, we came up with a department or what you call cath lab, o yung para sa angiogram, saka angioplasty. It's a very expensive, life-threatening procedure. Alam naman natin, pare-pareho yun. Nawala ako, hindi nagamit. No? So immediately we opened. Thanks to our medical professional or what you call cardio interventionist, may tawag sila doon no? Nabuksan natin. Last Monday, our 4th patient. Kasi bago ako umalis sa San Diego, nakakatatlo na kami. 4th patient namin na angioplasty. On top of 50 plus na angiogram ng cath lab natin sa ospital ng Maynila. This will cost a patient, no? Because most of these are elective procedure. So hindi nila ma-charge yan sa PhilHealth, I guess. I don't know the rules, but it's hard and most likely not. But this costs them about 1 million peso. Sa Maynila, total bill 1 million o 975,000. Total bill. Grand total 0. Courtesy of the taxpayer of the city of Manila. So the people now, mayaman, middle class, mahirap, will now have an equal opportunity to grab such services that is most likely available sa mga matatayog na ospital katulad ng Heart Center, PGH, at saka mga private hospital. But in the city of Manila and the people of Manila will have now access
and hopefully equal opportunity to have such procedure. Yun. Natutuwa ako kasi sulit na sulit ang mahal ng stent Senador, Sekretary, mahal yung stent. Pero, sabi ko nga sa exam, baliwala yung pera, mabuhay lang yung tao. Kasi yung ligayang maibibigay mo sa miyembro ng pamilya na kasama pa nila. So, machines, equipments, facilities, human resources, lahat niyon, yung buong ecosystem na yon, pinupunan namin. Now, this is now the future. In line with your first question, ito na yung mga malalayong panahon na pakikinabangan talaga. Kahit pantay na pa natin tatlo dito, mapapakinabangan pa to ng susunod na generation. Because of what PLM is doing, and we are very proud of them, especially, special mention ko lang kasi ito yung topic, yung ating mga dean sa College of Medicine and the professors. We've been producing top-notch medical professionals. So, yung end game ko sa lumang ospital ng Maynila, nadurugin, dahil nagtayo na tayo ng 10-story, from 5-story na luma, may bago tayong fully air-conditioned ospital ng Maynila. So, bakante yun. Yun yung doon natin tatayo, yung College of Health Sciences. Ito naman, this will produce more doctors, nurses, and medical technologies. Doon sa ating, from 300 cap in PLM ground, we can produce, accept 5,000 students. Wow. With the help of the national government, through the Office of the President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., via LGSF. Ayun. Kaya Lo- natatayo local na- government support fund. fund. Yun. LGSF. LGSF. Okay. Running a city is just like running a country, especially if the city is Manila. Yung kung scale up mo yung ginagawa sa City of Manila on a national plane, magkakaroon talaga ng radical transformation ang ating bansa. Because makikita mo dun sa isang sample, the City of Manila, which is very important, Cabecera, the capital of the Philippines. Ito talaga yung larawan ng bansa, microcosm of Philippine society. Pinag-usapan na natin Sani and Mayor answered them very well itong questions na ito. Senior citizen, nabanggit na. Yung kabataan naman, programa, nabanggit niya. And I'm a witness to this because I'm teaching at PLM, Mayor, for several years already. Napag-usapan natin yung digitalization, improving efficiency in governance, especially in business transactions. Pinag-usapan natin yung health. Bibilisan na natin, marami pang aspeto ng buhay. Kasi general welfare ang talagang overall obligation ng local government is to promote the general welfare of the citizens or the inhabitants within the territorial jurisdiction of the local government unit. So, bibilisan na natin. Peace and order, Mayor. Nako, importante rin yun. Kumbaga, rekado sa isang panatag at maaliwalas na pamayanan. Well, I'm very proud of our men and women uniformed personnel of the Manila Police District, especially nowadays with General Santiago leading MPD. Basta sa amin sa Maynila, like any other city in the world,
In fact, I think the worst city that you can ever be with is in Paris, no? 5-5 snatcher doon at saka mandurukot. Worse. I think Paris is the worst. But just for the sake of, let's call a spade a spade. While there is also happening, petty crimes is happening also in the city of Manila. Whether it is petty or heinous crime. Basta ang commitment namin sa taong bayan, if we can prevent, that's gold medal. But ito, panawagan ko lagi sa mga tulongges, saka sa mga underworld. Pag ginawa nyo sa Maynila, ang ikamamatay ninyo, puyat. Kasi hindi namin kayo tatantanan na kayo'y papanagutin sa mata ng batas. Kukunin namin kayong buhay hanggat maaari because ang policy ko sa Maynila, get them alive in as much as we can because we should not be the judge. We should be the enforcer. We enforce the law and let the judge decide whether he is guilty or not. We bring justice to the victim. That is our job. Kaya dito sa Maynila, napapansin mo, may nangyari kanina, o huli ngayon, o huli bukas, o maaaring mahuli ng ilang oras, maaaring 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 5 taon, I don't care. We will go after you. Yan ang commitment namin sa Manila. That's why the effects of it is umaalis na yung mga tulongges. May mga nakatira pa rin sa amin mga tulongges, pero hindi na tumitira sa Maynila. Oo. Wala. May hangganan yung ano ko eh. Jurisdictional eh. Geographical yung authority ko. Pero, alimbawa, let's just say, for the sake of fairness naman, I don't tolerate them, di ba? If they committed somewhere else and warrants are available, naku, hinahabol din namin. Katulad nung mga nagtago, meron kami, 10 years, 7 years. O ito, baka mamaya, o yung nangyaring isang heinous crime nung Abril, o nagtago, o dali. I think yesterday nadali na. O tapos yung isa na naman, na may pending warrant, o somewhere else, o namahay sa Maynila, o hinuli nung Smart. So, this is our commitment about the peace and order situation. There is certainty in Manila. How will you describe the Very challenging. peace and order? Very challenging nowadays because of the economic situation. Okay. Kaya yung petty crimes, parang nandiyan siya lagi. Snatching, yung jumper naman, hindi nagtatagal. 1 oras lang, kalawit. Yung iba nga, sumusuko na eh. Tingnan ninyo yung Arten. Kasi meron nangyayari ngayon. Ito, I don't tolerate this, and I will not allow it, given a chance. Pero at the same manner, hindi ko rin mapipigilan yung galit ng tao. Alam mo yung mga nagja-jumper sa Arten ngayon, hinahanap na ng hindi pulis ang naghahanap. Yung taong bayan gusto na silang pagbigyan. Nagagalit na yung mga taga-Tondo yung nasa Arten. Kasi yung muhi, tinatamasa ng regular citizen na wala namang kinalaman. Sa nervyos ng mga jumper, sumusuko ngayon. Kasi ba't ka sumuko? Para may papatay sa amin doon sa amin. Nahanap po ako. Kilala ko po yung naghahanap sa amin. Pagbibigyan daw ako. Kaya gusto ko na lang sumuko sa pulis. Kaya, so the point is, meron ba mangyayari tomorrow o mamaya? Posible. Next month? Posible. Pero ito tiyak, hoyo kayo lahat. Ngayon sabi ko, payo ko naman, bilang ama ng lungsod, wag na, magbagong buhay na kayo. Kung hindi man, lagi ko sinasabi because I grew up in the street. Sabi ko, basta walang tatayo sa sarili niyong bakuran. Yun ang ko. Kung hindi ko kayo mapagbabago, walang pero pagka kayo may pananagutan, nalaman namin, papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Economic development and job creation. Mayor, ano ang mga programa at
na isagawa na at gagawin pa para sa ganun na kahit sa dito man sa lungsod ng Maynila ay ating mapalago ang negosyo at magkaroon ng maraming trabaho para sa mga Manileño o kaya pati kahit sa mga dayo, marami naman dayo dito sa atin nagtatrabaho. Jobs is part of the 4 pillars of the MBN, no? The minimum basic needs, na na-focus natin. And for me to have an job opportunity, is to really liberalize our rules, ease of doing business must happen in Manila. Which even ARTA, at the time, noong 2019-20, binigyan kami ng pagkilala. PCCI, binigyan kami ng pagkilala. FFCCCCII, all the business community. Kasi under our watch, pinaluluwag ko ang pamumuhunan sa Maynila. We grew double digit in just one year. And that provides a few tens of thousands of jobs in Manila. Even our senior citizen, PWDs, although hindi sila required, but I try to use our persuasive power to allow my senior citizen to continue to make a living o malibang. Lalo na yung malalakas kong mga lolo't lola. Kahapon lang yung papa nag-hire na naman ng senior. So, jobs is very important to me kasi ang katwiran ko, housing, education, healthcare, and jobs. Kapag ang pamilya ay may masisilungan at ang tatay may trabaho, nanay ay may trabaho, ang bata papasok sa eskwelahan. Ang pamilya pag nagkasakit, may mapupuntang maayos na ospital. Buo na ang kapanatagan. Kaya we continue to enjoy growth in business registration. And the effects of it is jobs are being available in the city of Manila. In fact, after the State of the City address, Senator Lina himself gave me an information that one biggest investor in the city of Manila will invest 6 billion pesos around the area. Just imagine that, yung trust and confidence ng negosyante. By next year, itong ating SM Harrison Plaza, malaki yun. By tens of thousands of jobs. Ang deal ko naman sa kanila, pwede ba akong makikisuyo na kung po pwede, yung around the area, Liberisa area, mabigyan ng pagkakataon na priority sa trabaho. Yung mga important position, bahala na kayo. Kung may ma-available sa Manila, thank you. Pero yung mga available na position sa baba, baka naman po pwede taga rito na sa Maynila. Natutuwa kami, katulad ngayon, nandito tayo sa Prince Hotel. A few years ago, stagnant to. Now, it's producing dozens of jobs available. 100, just imagine, di ba? So, more business, more jobs. Now, how do we attract business? Madali. For example, I'm gonna tell you one major compliance na ease of the sa zoning, there is about 20 plus items to be complied with. Every mo ngayon, 7 na lang. Pag 15 naman, 5 na lang. So these are the things that will ease up. Comparatively speaking din, our taxes is lesser than our neighboring mayayamang syudad. So, more business, more jobs, more tax base. Last question, so we can give our friends from the media the chance to ask you questions. Tax collection and financial management
compounded yun. Dalawang tanong. Nag-increase ba ang tax collection? And how is this revenue of the City of Manila being spent in its maximum way? Okay. In terms of efficiency and collecting it properly, pang-Olympics yung nangyari. Modesty aside. Because we came up with the... Gold medal. Oh, pang-gold medal. Pang-gold. Okay. Oh, kasi Bremo, apples to apples ha. We call this year on year. Data nila, data namin. O sila 23%, kami 44%. O saan napunta yung difference? Hindi ko na alam kung kay Eddie o kay Patty napunta yun. But the numbers didn't change naman eh. The base didn't change. But the collection efficiency, that's amounting to 2 billion pesos extra. Actually, hindi extra. Dapat lang na-kolekta. Dati, hindi yun mapagkita. No, hindi yun. Nowhere to be found. But you cannot lie with numbers. So, the efficiency is getting better and I'm proud and happy to those departments achieving their goal every month on month. At saka ito usaping efficiency lang. Hindi burden. Just collect and put it in the purse. City purse. Yeah. Okay, one last po. Yung po mga housing project no, na malayo mararating ng mga beneficiary, pwede po bang isalaysay natin kung ano ang mga naging big leap forward ng City of Manila sa aspeto ng housing project? Bakit malapit sa akin ang housing? Squatter ako eh. Alam nyo, noong naging konsyel ako, most of the ordinances or what you call local laws that I introduced, authored, co-authored, depended and approved on the floor sa Consejo ng Manila is Land for the Landless Program under the Lina Law. Yung Lina Law pong sinasabi ko, wag na kayong lumayo ng tingin. Nasa nangka ko lang. Siya po yun, kaya tinatawag namin Lina Law. Because yun ang aming konstitusyon sa paggawa ng Land for the Landless Program. Okay? Now, nung ako naman naging bahagi ng ekotibo, ayun na, ipinatupad ko na. Yung pagbili ng lupang na-expropriate at pagtatatag ng horizontal and vertical in city vertical housing program. Ito yung, tingnan nyo yung word, it's a very important, minsan nababasa lang natin, pero ito yung value, the program's program value in city. So ano ang pinagkaiba noon sa mga matatagumpay na pabahay din? May matagumpay, may hindi matagumpay na pabahay din ng lumang panahon. Nung lumang panahon, katulad namin mga squatter, pag nadaanan kami ng road widening, tapong kami sa dagat-dagatan, sa Pampalay, Cavite, Carmona, and so on and so on. Housing pa rin. Pero you're outside of the city. And there is disenfranchisement. Access to healthcare, clean water, electricity, transportation, nadi-disenfranchise. That's why, when I read about LKY idea, or Lee Kuan Yew, sabi ko, okay itong HDB na to. So, kaya kinopya ko. Vertical, 15-story, 20-story. Tapos, bakit siya 42 square meter or 40 to 42 square meter? Kasi ayoko naman magtayo, napakahirap magtayo ng vertical housing. Tapos bahay ng kalapati pa yung gagawin mo.
yung kalapati lang ang kasya. Sabi ko, it will defeat the purpose. Because we are taking care of a family. A family is composed of a mother, a father, and children. Sabi ko, gusto ko 2 kwarto. Ay, bakit din 2 kwarto? Ito lahat kasi puro karanasan ko to sa buhay, no? Pagiging squatter. Isa sa mga domestic violence incident is involving family because of lack of space, lalo na sa mga dalagang anak. May mga insidenteng ganun. Yun, dahil sa 2 kwarto, mapaghihiwalay mo yung magulang at yung tatay na tumira ng gin, nag-init ang katawan, hindi mapapariwara. Alam mo, you'll never know. Ako, reality ako. Kasi kinukwento ko karanasan. Hindi mo naman po pwedeng gawa-gawang kwento lang yun. So para maiwasan yung ganung incident. So may dissenting tirahan, espasyo yung magulang at ganun din mga anak. May ample space, may banyo, may labahan, may kusina, and so, talagang bahay. Kasi sabi ng nanay ko, tanda mo, Scott, aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya? So that's why tumatak sa puso ko na maging priority ko, mamili ng lupa at yung magtatag ng mga bahay na bato, masisilungang disente para sa mga pamilyang benepisyaryo nito. Ngayon, nagbabaha. Tingnan mo yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1. We are now building Binondominium 2. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Humigit kumulang 2,000 units. Pasay community. In less than what? 3 years? 3 years lang lahat yun, ginawa yun eh. Ngayon, pag may baha, kamusta kayo dyan sa baba? Saan ka nakakita? Dating squatter. 15th floor, please. Yung sense of pride and dignity. Alam mo yun, yung dignidad sa pamumuhay ng isang beneficiaryo. Next month, magra-raffle na kami ulit. August, may raffle na ulit. Kaway-kaway sa mga aplikante. Kasi ganito ang story naman yan. Paano makaka-avail? You're right. Apply. Walk into. Then we raffle. Paano makaka-avail naman yung mga empleyado ng City Hall? Kung yung lupang ginamit namin ay lupa limbawa ng MHD, kasi wala kaming lupa eh. Alam mo naman ang scarcity of space. So, may sila, preferred the numbers, then open sa public. No? And so on and so forth. Nirarapol yan. Tapos, how do they pay? 2,000, 3,000 pesos. Magkano bed space ngayon? 5,000, 7,000. Second, kamusta yung binayad nila? Sila ba may ari ng condominium? Hindi po. Walang magmamay-ari ng condominium. Property pa rin ng taxpayers of the City of Manila. Why? Para maiwasan natin yung professional squatting. Ang mahal-mahal ng condominium, 42 square meter. Beri mo, katabi mo, San Sebastian Church. Di ba? 42, may swimming pool pa. 2 elevator, may gwardiya pa. Wala nga sinabi yung SM eh. Walang biro. In terms of size, you compare it. You compare it. 29 square meter, 23. Studio, 24. Ito 40, 42 square meter. Magaling ang SM. I'm not belittling SM. Sinasabi ko lang, parang daig mo pang nasa SM. Pag nasa housing ka ng Maynila. Kasi kung studio bibili mo, that would cost you about 5-7 million. At 42 square meter, you do the math. So, professional squatters will sell it immediately at 500,000. Kawawa na naman ang taxpayer ng Maynila. So, when I drafted, this is the longest law that I drafted personally. Although mayor na ako, hindi na ako pwedeng gumawa ng batas. Pero ito personally, Senador, ako nag-draft nito personal.
kung paano ko hinimay-himay yung pabahay. Tapos saka ko ibinigay sa sangguniang Pangulo. Makapal yan. Now, no ownership, pero the rules on family code will apply. Halimbawa, ikay magulang, siyempre natatakot ka dahil baka mamaya, pagpatay ka na, palayasin na yung pamilya mo. Hindi po. I-apply yung family code under the rule of succession. Ayan. So, protektado sila. So, meron silang virtual ownership. Wala silang ownership para hindi nila mabenta. Para maproteksyonan ko yung mga taxpayer ng Manila. At maiwasan ang mga professional squatting. Ito ang punchline. Isang araw, si Juan de la Cruz at si Petra at si Juan Jr. umunlad ang buhay. Dahil nakatipid sila, dati nagbabayad sila ng upang 7,000, 10,000, ngayon nagbabayad nila sila 2,000, 3,000, ang laki na natipid nila, at naging masinop ang magulang. Naging masinop, nag-impok, nag-invest, lumago, aalis na sila sa San Lazaro Residence, San Sebastian Residence. Aalis na sila dahil bibili na sila ng sarili na lupa. Lahat ng hinulog nila isosoli ko. Why? Ulitin ko, government is not into realty business. We are into public service business. In people helping people business. We are not there to earn. That's my idea. Kaya kung pinagbabayad ko lamang, itinuturo ko lang at ini-inculcate ko sa mindset nila na ang pamumuhay ay hindi libre. Ang pamumuhay itself, whether mahirap ka o mayaman ka, may tosgas. Araw-araw yan. Squatter nga, nagbabayad pa kami sa may balbon sa dibdib. Nakikikabit lang kami doon sa kasosyo kami sa Meralco eh. Stockholder kami ng Meralco nung araw eh. 20 pesos isang bumbilya eh. You pay 20 pesos, 10 pesos, electric pan. Yung TV, may bayad yun. Babayad ka ng kuryente, kaya lang doon kay Eddie, saka kay Patty, hindi kay Meralco. Tubig. Yung tubig, di ba, nung araw nawasa? Sa gabi, nawasak yun eh. May gastos. But ang gusto ko lamang sa tao, sa beneficiaryo, ma-inculcate ko sa buhay niya at sa mga anak niya na ang pamumuhay ay hindi libre. Pero, hindi naman para kamkaming ko o yung perang pinagpaguran niya. Kasi kung lilipat ka na, siyempre bibili ka na ng sariling bahay. Meron ka pang bonus, yung lahat ng iniwan mo. Now, except for the performance of the money. Para makita nyo na economics na dynamics. Lahat ng inuhulog mo, tangan-tangan namin. Kikita yon. Amin yung kita. Yung tubo nun, interest. Diba? Kasi yun yung mga pang-maintenance ko. Yung principal, protektado. Let's just do the math. Let's just do sample. 2,000. 2012, 24 times 10 years. 240,000. Let's just say 20 years, 480,000. Lumago ka na, alis ka na, bibili ka na sa'yo. Balik ko sa'yo 480,000. Nasa trust fund siya. Paano ngayon? Gugulong ba yung pera? Ay, gugulong. Kung makapagpapagawa, I'll tell you simple math, no? Halimbawa lang, in a good day, nakapagpagawa tayong 100,000 units at 2,000 every single month. Baka every single year, patayo ko ng 20 story. Kasi magiging ginisang lugaw siya. Yung gatas na gatas mo yung gatas, parang sarili mong mantika. Gugulong yon, mag-evolve yon. That's what happened with Singapore. Kaya lang sa Singapore, the only difference is 5% with our idea. Sa kanila kasi equity. Talagang binabayad mo at pinalalago ng gobyerno. Sabi ko, doon kasi people can afford. Pero yung sidecar boy, kaya ba magbayad ng equity noon? Hindi. Pero yung sidecar boy, kaya magbayad ng 2,000.
Ako na mismo magsasabi sa inyo. Sidecar boy ako eh. At yung 2,000 pesos na yun, pineg ko pa nung high school ako. Sige, I'm gonna tell you. Kung ako'y sidecar boy, ang boundary ko Tasequent pag may stereo. Nung araw kasi may stereo eh. Tapos 5 pesos sa Motolite, no? Charge. Anything above that, neto ko. Let's just say, minimum kong kinikita nung 1990, 50 pesos. Times 30 days, 1.5. Ang ulo, per ulo nung araw, 3 piso lang. Kahit malaki Wepax nung umupo sa'yo, sakop yung 2 bangko, 3 piso lang yun. Kasi binabase sa ulo eh. Minsan medyo healthy yung kaya wala na maupo isa. Biyay ka na. Eto ngayon ang mathematics. Magkano sidecar ngayon? Posam, etneb, isang ulo. Magkano? Kita nyo, mahal na. Kung baka 100 siya isang araw, 3,000. Di may neto pa siya 1,000. So kaya. Kaya ito sinasabi ko, kahit sidecar boy, kahit basurero, kaya magbayad ng 2 bulig. Pag itinama lamang niya yung kanyang mindset. Kaysa naman, kumita ka ng konti, tapos pupunta ka agad kay Alindoria. Alindoria, small nga dyan. Bilog. Pag may pera konti, 4 kantos. Walang mangyayari. Kaya lagi ko sinasabihan yung mga iba natin. Yung swerte yung iba kasi tama yung mindset na dahil empleyado, teacher, yung iba professional. Kumbaga, yung mga kababayan ko mahirap, sinasabihan ko lagi na kailangan, itinaas ko na yung antas ng pamumuhay ninyo. Kailangan lumawak din ang antas or mindset natin. Pag nagbabago ang buhay, nag-a-adjust tayo sa kabutihan on a positive way. Kaya personally, we can talk all day about the housing of the city of Manila because in my heart, in my mind, bilang isang squatter, mahirap maging squatter. Yung estudyante ka, hindi mo alam kung yung bahay mo, pag-uwi mo galing sa klase, kung nakatirik pa o wala na. Yung hindi naman po pwedeng habang buhay ka nangungupahan. Paano pag wala ka ng pangupa? Kaya kami natira sa tahimik, sa likod ng GAT. Natira kami sa Maria Payo. Natira kami sa Parola. Natira kami sa may Santo Niño, Tagumpay, Sandico, Santo Niño, Moriones, Tuason, Kagitingan, Tuason, Mabuhay. Bakit kami palipat-lipat? Kundi kami squatter, na-squat kami, wala kami pambayad sa kasera, napalayas kami. Biri mo, halos inikot ko yung buong tondo. Dahil napapalayas kami. Kaya alam ko ang pakiramdam ng walang sariling tahanan. And salamat sa mga taga Maynila, nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya bagay na itong mga mapapait kong karanasan, huwag na sanang maranasan ng mga susunod na pamilya sa lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos. Amen to that.